naka-muffler po tayo, di po natin tinanggal. Nagko-connectahan na lang kami ng mga Brinkton guys. Op, bilid ka Chris. G ako, G. Kung may truck may truck. Oy, blind spot ha. Dahan-dahan, lubak. Lubak! Dito pa lang sa bungad eh, no? May kita na natin yung mga ulap. Grabe, napakaganda. Papunta na tayo ng langit. Ay, nasa mountain province na tayo. White lady. Kulay brown, white lady. Yung mga gamit sila dyan. Thermos, heater. Nakasabit yung mga kabaong dito sa may bato. So, sa part na yun, parang may alon na tayo nakikita. Maagos. Yan, no? Oh, kaya. Wag talaga. So, yan, may tungkod tayo. May nakikita na tayo na pakonting-konting sea of clouds. Yan. Sige po, tagang puso. So yan, sa part na to, binigita tayong mga bahay-bahay. May part na blue, may part na medyo light. So yun yung itsura niya sa harap, inverted talaga siya. Tapos pwedeng umupo dyan sa bench habang nakatanong sa view. Renovate na lang, pero ito yung wala itsura ng bahay. Subscribe! Tumoto art. Sa videong ito ay magra-rides tayo from Pampanga to Sagada. Nandito na tayo sa may I Heart Sagada na signage. Bago yon ay dinaanan muna natin ang second to the highest point na kalsada sa Atok, Benguet na may napakagandang view at magandang tanawin. Pagkarating sa Sagada ay tumuloy muna tayo sa isang transient house at nagstay ng 3 araw para mamasyal at puntahan yung mga sikat na lugar dito sa Sagada. Tulad ng pagbaba ng bundok para makita ang mga nakasabit na kabaong, pag-explore ng pinakamalalim na kuweba sa buong Pilipinas, at pag-akyat ng 7 bundok para makita ang Sea of Clouds at Blue Soil. Kumain din tayo dito sa inverted house kung saan makikita natin ang napakataas at napakalawak view ng mga kabundukan. Sa pag-uwi naman natin ay dadaanan natin ang pinakamataas na elevation ng kalsada sa buong Pilipinas. Kaya tara, samahan nyo kami. Good morning, nandito po tayo sa may San Antonio, Magalang, Pampanga. At ngayon, kasama natin si OBR at si Chris na nagko-connecta sa intercom natin. So yung biyahe natin ngayon is Pasagada. So sinet up natin si Scarlett natin na meron siyang top box. Tapos naka-muffler po tayo, di po natin tinanggal yung ating po-road. At naka-ES po tayo ngayon, 2.5. So yan po yung setup natin ngayon, medyo naka-lower. Tapos naka-drop din po siya sa harap. Ayan, pinanak lang ni Chris kasama natin yung mga intercom. Kasi recently bumili po tayo ng Fridcon intercom para magkarinigan po kami lahat. So yun, okay na kami. Yung intercom namin, mamaya namin i-connect dahil marami pong mga naka-intercom din dito. Baka nagkaka-conflict. So yun, G na tayo. Ayun, puntahan lang namin si Sherwin. Yung naka-rider, may back rider din siya. So 3 pares lang kami. So dito yung setup natin, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, is naka plus 2.5 BS po tayo. Tapos naka Bomex Mags, naka lowered, parang naka Indo concept nga tayo ngayong nagra-ride. So far so good, okay naman siya. Medyo nanibago lang tayo nung una. Sa pakiramdam natin, mas balanse tayo dahil mas mahaba nga yung wheelbase nito. So may OBR tayo, may top box tayo. So hindi natin ramdam na matotombagat tayo. Tsaka mas balanse siya ngayon. So yan, unahan ko na po kayo sa experience natin sa pipe natin. Napakalutong, di ko lang alam kung dinig sa GoPro. Kaya niyang umarangkada ng mabilis. Tapos sa tunog niya, napakasarap niyang gamitin. Hindi siya nakakainip. Tapos ayun pala guys, ang linaw ng ilaw natin. No? Naglagay kasi tayo ng MDL. So nandito na yung isang kasama natin na naka-rider. Sige. Ayun, try lang namin mag-connect. Ayun, so yun yung isa namin kasama, Sherwin. Nagko-connectahan na lang kami ng mga Brinkton guys. Medyo mahirap mag-connect. Ganito yung sitwasyon namin. Narinig ko siya, naririnig mo ako. Ayun. Kaya kahirap mag-connect sa Brinkton guys. Nakakarinigan na guys. Malapit na. Ayun, kompleto na tayo sa Scarlett natin. For now, hindi pa naman nanilalaw yung tambutso po niya. So yan, 3 po kaming pares, si Chris, tsaka si Ai, tapos si Sherwin, tsaka yung back ride niya. 6 po kami, na-connect na rin po namin yung mga intercom namin. So yun, okay goods na, laro na po kami.
Anong arko na to? San Manuel. Tarlac pa rin. So yun, nandito na po tayo sa Paniki, Tarlac. Nagpagasolina lang tayo dito sa Planet Gas. Hindi namin alam po anong Planet yan. Ayan si Scarlett natin. Ayan si Sherwin. Binombahan niya lang yung gulong niya. Si Chris naman, ayun, nag-aantay na lang. So ngayon binalik natin sa silencer natin kasi masyado siyang bulahaw, masyado maingay. Hindi kami nagkakarinigan dito sa intercom. Ganda dito, hindi na umakyat sa 100 nung nilagyan na silencer. Sige. Yung mga ganun, ano pa eh, okay pa eh. Pero yung mga malalalim, masakit. Anong SM na to? Rosales, Final Destination, no? Pagas cashier, ito, meron sa harap namin. Marami to. Pwede na yan. Di ba si Ridyang nasa harap mo siya? Meron na sa akin. Oh, gear nyo. Cute, no? So, bulky siya. Low nyo na yan. Diretso. Okay. Yun, nasa La Union na po kami, guys. Nandito kami sa Shell. Ayan, nag-CR lang yung mga iba nating kasama. So far, so good. Okay naman po yung performance ni Scarlett natin. At ni OBR. Gamit yung ES natin. Sumagit yung likod mo. Yung pitan. So yung ES kasi natin 2.5 yan, guys. Tapos naka-drop nga tayo dun sa front. O kaya naman ako medyo nanibago din ako sa handling niya nung una. Pero katagalan nasanay din tayo. So packet na tayo ng Baguio. Sige. Clear. Cut. Okay. Oh, clear. Ge. Magtatanghalian na nang makarating kami dito sa Baguio, kung kaya naman naghanap na kami ng makakainan. Buti na lang nagsuggest yung isa nating kasama na puntahan yung isa sa pinakasikat na kainan dito sa Baguio. Dito kami ngayon sa Good Taste Restaurant. Magla-lunch lang po kami. Ayun, pasok na kami sa loob. Ganda pala dito eh. Titisia Contora, no? Malawak din. Ayan, ito naman yung menu nila sa Good Taste. Ayan o, meron butter, that's spicy. Parang ano siya, bouquet. Tawag doon, bouquet. A la carte. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy ulit ang aming biyahe. Ilang minutes pa kaya siya? Maraming nangyayari kaya ano, kala natin hapon na. Ayan, bumalik. Pauwi na kayo, Chris? Ayan, nakapunta na yata sila. Yeah. Nakakit na yata eh. Pero nawala sila sa audio, no? Nawala kasi nga more than 1 kilometer. Okay. Ayan, malapit na sila. Hello, Chris. Kala namin pabalik na kayo. May kasalubong siya Salubungin mo rin. Oh, basa. Ingat. Madulas. Buti na lang hindi sumasayad kahit naka-lowered tayo Malapit na, no? Sa elbow. Matarik yan siya. Tarik nga. So yun, nandito kami sa Petron. Bago kami umakyat, nagpagasolina na kami. So pinul tank natin ulit. At tingnan natin kung ilan na yung total odometer natin. Nasa 199 na. Konsumo natin 29.9 kilometers. Paahon yan, guys. Baby yung flavor ng mga usok may pulse dito Ligo Mainit sa baba Dito makulimlim talaga. Basa. Tarik dito. Ay, ditandaan dito. Lubak. Ay, tarik na. Ang laki ng guho dito Oo, ayun may mga bato. Landslide yan. Sa Buskalan, ganito yun Tapos, kalahati pa lang pala. Ito may mga gas station dito, pakonti-konti. Tarik. Op. Bilid ka, Chris. Tatakot. Konti. Mga 2 inches. Kaya ba? Overtake siya. Balik agad. Hirap yung motor ko pag ganyan. Bitin. Tapos matarik. Kaya. Una ako siya. Op. Kanan tayo. Mamaya madadaanan pa natin yan. Nandito po tayo ngayon sa Taguras Gas Station. Ayan, nagpagas po si Chris, siya natin kasama. At ayun, 22 minutes na lang bago po tayo makapunta sa
highest point. Okay. Okay, napasok na. Matagos yung ano sa jacket ko. Hamog. Matagos sa ano, no? Tagos sa buto, ilamig. Lamig. Talagang zero visibility na sa baba, oh. Tumatarik din. Dumilim, oh. Zero visibility. Sige siya, pasok siya. Wala. Pasok, wala, no? Sige, sige. Okay, okay. Alanganin ako eh. Alanganin. Sige siya. Yan, pasok na ako. Alright, sige, sige. Napasok na. Nakatagos na. Lumig. Lamig. Ano yan? Cloud 8 pa lang yan. Yan ba yun? Kahit saan parang naamoy ko eh. Baho eh, no? May nagpi-flicker kay Chris. Ano yun? Cable tie lang yun. Ginawa mo TV, may antena. Kaya pa? Ako mamaya na ako. Mamaya na ako. G ako, G. Sige, pasok ako, pasok. Matarik? Yan. Sige. Naiiwasan ko lahat yan. Namimigla yung ano eh. Ay, taas na oh. Nakakabigla pag biglang sulpot sila eh. Wag. Wag mong subukan. Yan, laki. Wala. Lubaw. Wala. Lubak. So, diretso naman siguro yan. Ganda oh. Gumagalaw yung ulap po. Taas na. Malubak. Malu-curve. Ayan na, ulap na. Malubak. Dapat may may lobo tayo sa likod eh. Wait lang. Oy, meron. Wala, pasok ako ha. Yan, wala na. Hindi na. Last. Malubak. Malu-curve. Na mabasa. Yan. Umaliwalas yung panahon ah. Malapit na. Taas na natin. Ganda, nahulma yung bato oh. Meron sa likod. May layon dito. Malu-curve. Saan tayo? Sa pataas tayo? Dito, sa kabila. Ay, belo tayo. Matarik. Gagi. Kaya. Belo. Oh, kailangan ng belo na sa akin eh. Ayan, packet na. Nabitin ako eh. Sa sidaan. Oh, may truck. Na yan. Dito na ako. Diretso na ako ah. May truck lang. Sige, bagalan ko lang. Go. Sige, clear. Wala. Sige, pasok. Wala, tinanggal ko. Clear. Pinabalik ko lahat. Yan, clear. Oh, clear. Nandito si clear. Sige, pasok. Oh, may isang Civic. May isang truck. Oh, may truck ah. Oh, may truck. Oy, blind spot ah. Truck. Oh, transform na. Oh. Dami. Oh, dito landslide prone ah. Malapit na yan. Malapit na pero konti pa. Malayo na pero pinalayo pa. May bato sa taas oh, katakot. Doon sa bato? Magpas na ako eh. Balik ako. Milid lang ako ah. Kaso walang ano doon, walang pesto. Okay, balik ako. Ayan, laki ng bato. Oy, alanganin si boy. Kaya ba? Clear? Oh, clear. Pasok. Very clear. Ay, bako ng konti. Bako. Ganda ng ulap dito.
Kinalsuhan lang. Yan. Sunod kami. Oo nga eh, no? Nagsikalso sila, no? Ay, lumandar na. Paano kaya iba itong iniwan nila dun? Pasok ako, pasok. Opya, pasok ako dito. Tara ng lubak, pasukin natin to. Ay, tarik. Kaya nga eh. Dire-diretso yung tarik na. Sana huwag silang uminto. Kasya siya. Grabe yung view. Grabe yung view. Nakakalula. Iya. Gilit na mga bahay. Gilit tayo. Diretso na ako. Sige. GG. Ang itim ng usok nila, oh. Bugwas. Bontok. Di kaya lumagpas na tayo. Di pa naman siguro, no? Ayun na pala yung Banawe, siya. Oo. Lubak. Lubak. Hanggang sa dulo ng ating... May nasulat dito, Mount Olis Viewpoint. Di ba tabi-tabi lang yan? Malapit na ba? Daan-daan, lubak. Lubak! Malapit na siguro. Di ba yan? Wala bang signage yun? Yun! Highest point. Tagal. Ayan na. Ito na yung highest point. Kilometer 53. Atok Benguet. So yun, after po natin bumiyahe ng mga 2 oras mahigit, tapos na po natin yung highest point dito sa Atok Benguet. So yan po yung view deck na dyan. Papakita ko po sa inyo mamaya yung view doon. Second highest na po ito ngayon dahil may mas may nakabit po ng reward niya or may gumawa po ng mas mataas na kalsada. Kung kaya naman hindi na po updated to at second highest point na po itong view deck na to or itong pinatatayuan po natin. So yan, puntahan po natin yung loob ng view deck. Pakita po natin. Dito pa lang sa bungad no? May kita natin mga ulap. Mga ulap na lumulutang. Grabe, napakaganda. 360 view sa taas. Makikita natin yung buong paligid na bundok. Mga ulap. Tsaka yung mga ilang kalsadang dinaanan natin. Ayun, no? Yan. Nadaanan po natin yung mga yan. At makikita nyo, parang langgam na lang yung mga tao. Diba? Tapos dito sa part na to, mga puno. Bangin. Tapos doon sa part na yon may mga establishment. So yan po yung madadat na natin dito. Worth it naman yung pagdating natin kasi talagang wala yung pagod natin. Sobrang layo ng binyahe natin. Makikita talaga natin yung buong paligid dito sa highest point. Second to the highest point. Pinapansin ng isa't tabi, magulong kapaligiran, sinulang ang tingin. Ipinapansin, ako'y paiikuti ng daan lang sa gitna man ng daan. Pumuputok na ulit yung tambutso ko. Lamig. Ay, taas. Oo nga, no? Ano nga yung mamili? Biscuit ba yun? Patay na tao. Talaga pinipilit mo yung patay na tao, no? Kasi nakatrack sila, tapos nakasako, puro tako. Tapos ang baho. Dami namang nililigpit dito. Ay, hindi, that's the abot kaya. Oo, hindi.
Ano ka, sabi natin 95 pa, 95 kilometers. 95 kilometers. Para. Isa akin kasi isang bar pa lang nababawas eh. Kaya na to, kaya na siguro. Kaya, oo. Ayan. Ito na, layo, sagot na. Oo. Oy, Chris, okay ka pa? Gising. Ayok pa muna kain. Eh, yung bato oh. Tumama lang dito sa gilid. Siya laki. Yun, after dun sa second highest point is magsasagada na po kami. At diretso po muna kami doon sa accommodation dahil wala pa kaming tulog. Kaya naman yun, bukas na lang namin tutuloy mga ibang activities. So 2 hours or almost 2 hours pa yung biyahe namin bago makapunta ng Sagada. So nag-CR lang yung mga kasama natin dito dahil yun, naihina. Blinking na isa siya. Ilang kilometer pa yung kaya niyan? Less than 50. Sige, sasalsad na yan. May gas na. Ay. Op. Hintayin na lang natin doon na lang. Puting-puti na yung ano. Wala ka nang makitang ano, roll up na. Clear pa ba dyan? Hindi. May van dito. After nung van na puti, yung tatlong sunod-sunod, wala pa naman, clear pa naman. Ayun. Gilid kami siya. Taas na natin. Tumak sa kabilang lane. Uy, Petron! Pagas ka? Wala na, marami na. Ganda ng TRCS, green na green. Opya, Delicades, balik. May Petron ulit dito oh. Dito yung highest Tinok. Diretso. Layo pa ay. Lubak dito. Hamog na dito. Grabe yung hamog oh. Buong araw siguro ganyan dito. Ano? Open dito. Ano? Open. Hay na ako dito sa amoy ng ano na to ah. Ganda dito oh. May mga tanim sa taas. Taas, ayun oh. Sa likod ba kayo ng truck? Hindi pa clear. May truck kasalubong. Clear. It's open. Open pa. Open pa rin. Lubak. Papunta na tayo ng langit. Sharp curve pataas, tas basa. Kayo ba yung nasa likod? Lubak ka? So may another challenge. Check ko muna. Hindi, check ko muna. Clear. Oh, pasok mga suki. Packet to ha, packet. Sharp curve. Oh, may van. Packet pa ulit. Matarik to ha. Sharp curve. Uy, yun na. May sakyan ha. Oh, lubak. Malaki yun. Uy, sharp curve to. Paano? Sharp curve ha. Sharp curve talaga. Kurba. Liwa. Uy, nasa mountain province na tayo. Lakas. Ganon din tunog ng sa akin. Ganun ba yun sa'yo? Oh, ganun tunog ng sa akin. Ito pala yung mga nila dito. Oh, yung highest point, 40 kilometer. Ayun oh. Go. Oh, may bus. Malaking bus. Bila pa ko 1 seconds. Pwede na yun. Bituka to ah. Dahan-dahan tayo dito. Maano to? Delicates. Panayin natin yung jeep. Buntok, Sagada, yun. Sagada papunta dun sa kabila. Dahan-dahan dito. Map net ah. Yun o, nakuha sa banking. Sakto lang no. Pero tinitignan ko sa taas, parang matarik. 45 kilometers. Haba pa. Pasok ako ah. Tara, pasok pala tayo. Clear. Oh, may coaching na kayo dito ah. Oh, engine brake. Clear na lang lahat. Taas ng bundok dito oh, nakakatakot. Ganda ng view. Taas. Oh, may watsa. Watsa. Taas ng bundok. Maraming watsa. Di ba ito yung dinaanan natin papunta?
Alam mo, parang ito yun. Ulap na oh. Same vibes dun sa ano? Banawe. Lubak ang dami lubak dito. May blog ha. Para saan kaya itong net na to, no? Tsaka mga nakatusok. Alam mo yan, meron ko dito yun eh. Bulak na na oh. Meron din ba dito? Dami. Oh, may putik dito. Diretso, no? White lady. Kulay brown white lady. Sagada na. Right. 2.3. Lapit na yan. Oh, ito yata yun. Tatusulok eh. Bahay ni kuya. Ilang packet yung nasurvive natin. Grabe. So ito na po yung transient na in-inquire po ng kasama natin. At ito po yung tsura niya sa loob. Ang kahoy yung sa taas. Yung ilaw dyan. Hanggang dito lang daw tayo. So yun, kinabukasan na po ngayon at araw na po ng Biyernes. So kahapon, hindi ko na po na-videoan pero ito po yung nahanap natin na accommodation. And buong bahay po siya. So yun, may kumpleto sa kwarto, sa living room, sa dining room. Kumpleto, napakalaki para sa 6. So yan, swerte na kami dyan sa nakuha namin. At kumain lang kami kagabi, nabasa kami ng ulan, natulog. So yun, kinabukasan na ngayon. Pagkita ko sa inyo yung laman ng kwarto na to. Ayan, doon kami natulog sa isang kwarto na lang. Sama-sama na lang po kami. Kumpleto po yan, napakalaking bahay. May living room, dining room, kitchen, parang ano talaga, bahay talaga siya. So yun, kung gusto niyo ng bahay feels, pwede mga ganitong transient. Di lang siya basta kwarto. So pasok tayo. So meron siyang kwarto, no? Ayan o, dito pag bungad mo may kwarto. Tapos yan, may mga gamit sila dito, CR. Ayan. Tapos meron silang kitchen. Yung kitchen nila, ang kaya nakapagkape tayo. May mga gamit sila dyan, thermos, heater, utensils. Ayan, pwede naman natin gamitin yan. Kaldero. Bukod dito sa dining na to, meron siyang another dining dun sa kabila. Ayan. Tapos dito naman sa part na to, ito, banyo to. Ayan, may banyo dito. Tapos may hagdan dito. Actually, ito yung pinaka main entrance niya. Kaso nakalak pa. Kaya dun tayo sa kabila dumaan. Pero pagpasok, may hagdan tayo makikita. Yung mga litrato dito. Tapos nandito yung living room. So, dito sa living room, ayan, napakaluwag. Walang TV pero may parang anong tawag dyan? Kung medyo nilalamig kayo dahil medyo malamig yung lugar dito. So ngayon yung panahon kasi natin ngayon, pagkagising natin is medyo maambon. Tapos sabi sa iPhone, sa weather update ng iPhone, hanggang mamayang alas 10 ng gabi maulan. So tingnan natin kung makapag-detour tayo, makapag-DIY. Tingnan na lang natin. So dito sa area namin, marami na rin siyang malalapit na kainan, mga walking distance, mga wala namang 1 kilometro. So goods na siya kung ayaw nyo magluto kasi minsan, syempre pag magluluto kayo is pagod kayo. Di ba na lang kung may tagaluto talaga kayo. Pero sa amin, malapit siya sa kainan. Place, tahimik siya, hindi siya maingay dahil walang halos katabi na bahay. Tapos pakita ko pa kayo sa mga ibang kwarto dun sa taas. Ayan, may hagdan kasi dyan. Tayo dyan. Mamaya pakita ko sa area dito sa taas. Ito po kami lahat. Ito si Chris, ito si Ai, Obi at ni Sherwin. So 6 lang kami dito. Napakalaki na tong bahay na to para sa 6. Pero pwede rin po siya pang pamilya kasi sobrang luwag niya hanggang dun. Maluwag sa ground floor, tapos sa taas maluwag din, maraming kwarto. So dito sa pag-akyat natin, pakita ko naman sa inyo yung room. So ito yung baba natin.
Pag-akyat natin dito, meron parang family area dito or parang maliit na living room. May bintana at makikita natin yung labas. Ayan o, kalsada, mga puno. Wala namang special. May off limits dito. Tapos, merong banyo dito. Ayan. So, sa banyo nila, may mga heater dahil malamig yung lugar na to. Kailangan na kailangan yan para komportable pa rin tayo maligo. Napakaganda ng bahay na to. Napaka-presko kasi wood yung ginamit nila material para sa mga wall. Ayan, katulad yan. Talagang totoong kahoy siya. Kaya hindi siya sobrang init sa pakiramdam, malamig sa mata. Ito naman yung kwarto kung saan kami nagstay. Ayan, may 3 bed siya. So, ito parang ito yung masters. Nagsama-sama na kami. So, dito naman yung master's toilet and bathroom po nila. Ayan, kung makikita nyo, maluwag. Sa part na to, ayan, ang laki na space. Dito, may space para sa shower. May heater na rin yan. Ayan, kagandahan dito, pati yung tubig na lalabas dito sa faucet. Pwede mong timplahin kung mainit, malamig, maligamgam. Ayan, may choices dito. Mainit, malamig. So, yan. Also dito, ayan, no? Mainit, malamig. Ayan. Kung gusto mo na maligamgam or mainit, yan, mainit. Tapos, haluan mo ng malamig. Malamig. So, ano siya, para maligamgam pag minix mo. Kung malamig lang, off mo tong mainit. So, yan, para ka lang naghahalo. Yan yung concept dito. May malaking mirror dyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, dito sa part na to, ayun, no? Puro pine tree. Jungle vibes na yun dito sa likod. At napakataas natin, no? Diba? Wala na mga bahay dyan. Mga puro puno na lang yan. Yan, lalabas po kami. Dito sa part na to, may mga chinelas naman po sila. Diyan na rin namin nilagay mga sapatos. Nanghiram lang tayo para may panlakad tayo dito. So, di na lang natin nalalahan chinelas. So, ngayon yung agenda po namin. Kain muna dahil 9:45 na rin. Tapos mamaya magde-detour kami. Pakita ko na lang sa inyo. Ayun yung accommodation natin. PBB house. Bahay ni Kuya. Yan, lakad gaming muna kami. Yung mga motor pala namin is nandun. Pero yung ganyan ko kasi low cut. Na lang. Umuwi na. Nandito na tayo sa may I Heart Sagada na signage yan. So yan, punta muna tayo ng tourism information. Yan. So bago ka pumunta or maglibot, kailangan dito. So yun yung mga magdi-DIY na tourist na pupunta dito. Kailangan talaga ng registration dito sa part na to. Tapos, kailangan kayong i-orient para kumuha ng insurance at i-orient para smooth lang po yung pag-DIY nyo ng mga gagawin niyo dito, mga activities. So yan, nandito tayo sa Happy House. So nandito kami kagabi, dito kami nag-dinner. Ngayon, bumalik kami for brunch. Dahil medyo gutom na kami, kailangan namin mag-heavy meal. It's 10:45 na rin, mag-11. So di pa kami nag-aalmusal. Ngayon, after namin Sagada Happy House Restaurant kumain, dito kami sa Sagada Lemon Pie House. Then, pasok tayo dito. So, dito mag-iwan ng tsinelas. So, yan. Ito yung loob niya. Tapos, mga low table dito. Naka-order na kayo? Hindi. Hindi pa. Tayo namin. Ah, sige.
So yan, umorder na po kami ng lemon pie. Tinake out na lang namin, mas mura. Sumakay namin ng tok-tok, guys. Sumakay kami dito sa tok-tok para makarating dito para hindi namin pagod. So yan, nabalik na tayo. Panahon ngayon, medyo maulan. Buti na lang sumakay tayo ng trike. Kung hindi, mababasa kami sa ulan. So yan po yung lemon pie na binili natin. Sagana Mountain Province. Original. May egg pie po sila pero yun, lemon pie na yung binili natin. Alright, taste test natin itong kanyang lemon pie. Maliligo na muna ako. Sa taas na ako maliligo. Lasang lemon. Lasang lemon. Importante din, nag-iba yung lasa ka. Bumagay naman siya sa tinapay. Hindi siya yung usual So yan, time check, 1 PM na po. So may darating na shuttle, magsusundo kami. Pumana lang kami ng tour guide para hindi kami mapagod sa pagdadrive. So pupuntahan namin yung mga ilang tourist spot dito sa Sagada. Pagkita ko na lang sa inyo mamaya. Kain muna tayo ng pie. So yun, labas ulit kami para sa shuttle namin. Ito yung lemon yata? Oo, isa na lang. So yun, ito yung van na sasakyan natin, guys. Oo, tatanggalin ko rin naman ito. Huwag pumunta sa mag-cave tayo. Nandito na tayo sa first destination natin. Hanging Coffin. No, church. Church siya. Ayan. So yung church pala na yun, hindi po siya Catholic. Anglican Church. Alam niyo po ba yung Anglican Church? Guide na Binibisita ng mga tourists during November 1st. Parang inferno po siya. Ayan, kung naalala niyo yung sa 44, dito po siya. So dito po banda pala yung Eco Valley. So bawal po, pwede pa lang sumigaw pero papulong lang. Kwento na nga siya sa akin. Sila yung kulay ng mga skulls natin. Green-head skulls. So yan, yung daan papuntang Hanging Coffins. Kasi mas buskalan. Medyo matarik yung mga steps. At ayun, hanggang dun pa tayo. Parang umakyat tayo ng bundok. Bumaba pala. Tapos yun, diretso dun sa taas. Arabica coffee. Pag nahinog yan is pula. Tapos doon po na naanahin. Tapos yung seeds niya ginagawang kape. Tapos yung balat niya is ginagawang tea. Okay. Wala talagang dapat. So yun yung Hanging Coffin, guys. Nakasabit yung mga kabaong dito sa may bato. Yung pinakabago is yung nakikita niyo yung bumito. Sa baba niya, which is 2010. Update kay Chris, nasan siya? Buhay pa. So packet na. So mabango daw itong ng pine tree. Yung oil. Ayo, amoy natin ang amoy. Parang beach yung amoy. Ay, oo. No? Mabango nga siya. Ayan, ito yun. May amoy yung oil nitong pine tree. Yung mga ganyang puno. Ayan, baba na ulit tayo dito. Next natin is yung Sumagin Cave. Sumagin Cave. So, ilipat na tayo sa Sumaging, no? Sumagin Cave. Sumagin Cave. Meron ako dito mo. So yun po, baba ulit tayo dito. May hagdan. Papunta to sa Sumagin Cave. So ito na yung Sumagin Cave, guys. Nandito na tayo sa bungad. Ayan, may hagdan na siya pababa. Medyo madilim lang. Ayun, no? Pababa na pababa. Patarik ng patarik. Lalim, no?
Tapos meron na nandun sa ilalim. Yun lang. So yung sumaging cave. Saan mag-ilaw ka? Magbablog? Maluwag siya. Basta ingat-ingat lang. Kaming tayo ng paniki. Alright. So dito sa Sagada, pinagbabawal namin yung mga tourist na hawakan yung tae. Inaalaw lang po namin na tikman. Ayan na si Ay si Chris, nandun sila sa taas. Medyo tumatarik na yung mga napanga namin. Magandaan dito, may way palabas. O ito, papasok lang. Tapos yung iba nasa baba na yun, no? Doon sa part na yun, parang may alon na tayo nakikita. Umaagos. Doon naman yung CR ng kao. Oo nga, no? Kasi paano yung So doon tayo nang galing. Papunta na tayo doon sa parang may tubig doon. Sa part na to, kailangan na po natin iwanan yung mga shoes natin kahit ano pa man yan. So iwan lang natin doon kasi madulas daw yung bato. Tatanggalin lang natin. Doon tayo nang galing, sobrang taas. Baba tayo dito. Lilipatan natin yung tubig. So yun, parang may landmark dito na formation ng bato. Medyo kakaiba yung shape niya, kaya yun. So ayan, ito na yung part na parang may falls dito. Umagos yung tubig papunta sa baba. Ayan, medyo madulas-dulas lang, kaya ingat tayo. Pero may mga tubig-tubig pa doon. Sa part na yon, daming tao. So tawirin lang natin to. Dito na tayo sa photo op area. Napakalapad ng bato, tapos may umaagos na tubig. Ayun, lakas ng ano doon, agos. Tapos dito sa part na to, ayan, may malinaw na tubig. Yung daan, kailangan nakalapat yung paa mo para kumapit siya sa balat mo. So yun, narating na namin itong part na to. Kung makikita nyo, puro alo na, puro tubig na, umaagos. Merong picture taking doon. Tapos dito sa part na to, bangin. Papunta doon sa malalim na part. Yun, babaan ulit tayo. Ayun, sa part na yun, parang may malalim na tubig. Kailangan tawrin talaga. Ayun, sige kuya. Pwede magtanggal ng kalyo. Dapat yung maligo. Pagka mukha doon naman. Ayan, tatawid na tayo sa tubig. Kailangan na ilubog yung mga tuhod natin. Yung tubig, di na natin masyadong ramdam na malamig na siya. Parang nasanay na lang tayo eh. Care natin dito sa taas. Punta naman tayo dito sa malalim na part eh, no? So dadaan tayo dun sa part na yun, pababa. Gagawin dito, pagbaba pala natin, ito na yung dulo. So after dito sa dulo, tawid tayo dito sa part na to. Tapos, akit tayo gamit yung lubid, kagaya ng ginagawa nito. Ayan. So yun na yung end of activity, tapos babalik na tayo. Saan tayo dumaan? Yun pala siya. Tapos, right foot dito. Ako nang bahala sa right foot. Sumagaspang naman siya, so basta lumapat lang, makakababa ka. Medyo ano lang siya. Malalim eh. So yan, photo off dito. Ayan, may nakalubog na part. Maganda yan, pang scenery. Yan, pababa ulit, papunta doon. Parang gagawin namin bangkayan. Upo kami, tsaka magpapapicture. Stage 3 kuya, dito siya? Yes. Ah, okay. Ayun, so ito yung last stage natin dito. Bababa na tayo. Or akit pala. So yun, yung mga stage 3, ayan. Diretso sila pababa. Pero tayo, ba dito na lang. Ay, una ka. Mauuna si Ja. Videoan natin siya. Tinuturuan siya ng tour guide. Kailangan lapat lang daw yung paa dito para hindi dumulas. Hindi naman talaga yung madulas eh, kahit na makikita natin yung maagos na tubig. So yun, dire-diretso lang, hihilain hanggang makakit doon sa taas. Ano? Nagpa-picture pa. Yun, nakakit na si Ay. Ito naman si Ja. Yun, no? Oh, kayang-kaya. Ah? Ay, maganon-ganon ba? Ha? Ah, talaga. So yan, packet na po ulit tayo. Tapos na tayo. Babalik na po tayo sa camp natin. Parang may climbing din. Yun, pag-lead lang naman, sige Ja. Medyo mahirap lang.
Dalawa-dalawa yung nagdo-document sa ibar. Pero sa, kunyari, sa bag namin, pwede mo magdala ng bag. Kung may tubig kayo, extra tubig, magdala din po kayo. So yun, pumasok kami dito ng mga 4:20 ngayon oras. Is 6:10 na. So halos, ano talaga, 2 hours yung gugugulin mo sa pag-akyat dito. So yun na sila, paakyat na rin lahat. Ito pala yung daanan ng matapang, yun yung daanan ng matalino. O, daanan daw ng matalino. Daanan ng matapang. Huwag bibitaw sa tali. Sundan lang yung tali. Sundan yung tali. Yun. Ay, nauna yung mga girls. Yun, oh. Alalay. Si Erwin, yung nasa likod niya, sino to? Tumatayo. Yung Si Anthony. Si Chris. Ayan, last stage. Paakyat na. Ayan, pabalik na. Alright. ano yun? Yung isa pataas, yung isa pababa. Stalactite. Stalagmites yung nasa baba. So yun na pala yung exit natin, yung liwanag na yun. So yun yung exit natin. Malapit na. Pagkaliwang kanaan, gano'n yun. Pagod kayo? Anong pagod kayo? Palabas na. Ayun na yung liwanag. So yan, finisher. Tapos na namin yung cave. Doon sa baba. Survivor. Pauwi na niya kami, guys. So yan, nakabalik na ulit kami sa accommodation. Ligo lang, tapos dinner. Dito ang ganda pag may ilaw. Kumakaya. Oo, Ito yung mabangangan, ano? Naamoy ko kanina. ano? Pagkatin, lalapak ako. Nasya lang natin na yun. Yung that is estimated to be 45 minutes walk going to the peak of Marlborough. Okay. So doon po tayo mag-aantay, doon po tayo wait sa possible sunrise and sea of clouds sana. Okay. Sabi ko nga, kung pakita yon kung maganda-ganda ang prayers nyo kagawin na. So yan, may tungkod tayo. Kailangan natin ng tungkod sa pag-akyat. Ano? Hoy, may tungkod tayo, guys. Paakyat na pala agad. Sloping naman. Ah, slow. Balang araw ay kakayanin ko rin makita na ikaw ay wala na sa'king piling. Kahit na mahirap ka na Doon tayo, mas okay doon para pag may pakyat. Doon sa mga Wala na. mas malakas na kasi yung ilaw. masayang ika'y malaya na. Ako ay pipikit, hinga ng malalim sa huling ay bitaw. Ang ganda pala niya po. Video muna bago ma-stress. Ay sinigaw sa langit na ikaw ay muling matanaw. Sagada ang tagpuan kung saan itinagtang magwakas ang kwento ng ako at ikaw. May kalahati na, kuya. Going to the first Ah, okay. First pick. Buhan ng pusong ligaw at kinikinaw. Bawat ngiting sa aking tumatag, ang kapalit ay mga of adventure Sagada can offer. Yes. Snorkeling. Snorkeling. Wala lang Sa tubig. kabundukan po tayo, sa Yes. karagatan yung snorkeling eh. Puro bundok na. ay pipikit, hinga ng malalim sa ulan ay bitaw.
pa. From Hasbin Plum, 4 hours. 1 hour na tayo. Naka 1 hour. Going to Blue Side, estimated yan. Natin 2 to 3 hours. From the exit na yan. To the exit na yan. Pagdating ng Blue Cell, kuya, babalik pa din. Kung gusto niyo. Ay, huwag na kuya. Mas naman here from Malboro going to Blue Soil, more on na pababa na siya. Kung gusto mo akitin natin, U-turn tayo sa Blue Soil. Sunog na tayo nun pag inakit pa natin ng litin. Bakit tinawag na Malboro, kuya? Sa sigarilyo ba yun? Actually, Yung logo nung ano noon, ng Malboro, it's a mountainous area, tapos may mga ano na to, horses. Kasi dito banda, there's a lot of wild horses dito okay. noon, no? Yung wala na, ginawa natin mga tapag. So, dito sa part na to, may CR. So, if ever na datnan kayo ng tawag ng kalikasan, may CR dito. Ayan, sa gitna yan ng bundok. Kaway. Hi ka, hi. Yan. Nandito na tayo sa isang peak. Ayan, first peak natin. Makikita nyo ang daming tao. Yun o. Daming tao. So dito na nagkatipon talaga. May mga upuan, tapos maraming nagpapalitpad ng drone. Tapos maganda na yung view dito. Nang mag-proceed sa second peak. Okay. Sabay-sabay po tayo, mga 7 siguro. Proceed tayo ng second hill. No? We have 1 hour to wait here. You have, pwede kayong mag-coffee or mag-merienda. May champurado dyan, may lugaw, may cup noodles. Okay po. Nandito na tayo sa first peak natin. Kung makikita nyo, may nakikita na tayo na pakonti-konting sea of clouds no? Sa mga bundok. Ganda ng view. So yun, hindi tayo masyado mapagpalipad kasi yung camera niya is umaalog, so hindi siya stable. Nantayin natin na mag-stable yung camera. Medyo mahangin kasi sa part na to, pero mahirap magpalipad. Ayan, dito sa part na to, medyo mahangin na. Malamig na yung temperatura. At yung sunrise, hindi natin siya makita kasi natatakpan ng ulap. So time check, 6:31 AM. So as of now, ayan, medyo marami-rami na rin yung tao. Yung iba kumakain sa part na yun. So mamaya, kain din tayo kasi may akitan pa tayo mamaya na isang bundok. Anong bundok kasi yan yan? Yun, second part. Itong inaapakan natin ngayon is first peak pa lang. Champurado. Pero, katamangan! Yun. Diba, ang dami. Pupunta na Sagada dito. May ano, may previous na... It's the natural color of the rice. Okay, natural color. Galing oh. Pwedeng Sarap. lagyan nyo ng Milo pag kulang nyo. Milo, gatas. Gatas. Okay na yun. So yun, tikman natin yung natural color. Yung champurado. Ng rice. Natural color ng rice. Sarap. For the whole. Kaya nga po eh. Paragdag ng asukal, ma'am. Sir? Sige po, lagyan po asukal. Gusto pa? Pag yan nasira mo. Pwede kayo konti. Hindi ako. Apat. Ito, Wimples. Ganito pala yung magandang view talaga oh. Dito na Banawe. Ang Copins. Saan pa hindi natin napuntahan? Ito napuntahan. Ito napuntahan kaso iba. Ibang ano siya. Walang clouds oh. Ito may clouds. This time lang natin mamaya na. Oo. Ilang araw na tayong ganito ah. Everyday pagod eh. Ginagabi tayo lang. Oo nga. Sagada kung sa lahat ay sinigaw sa langit na ito. So yan, sa part na to, may nakita tayong mga bahay-bahay na parang mga rice terraces dun sa baba. Dito naman sa kabilang part, nakikita tayo ng mga rock formation. Paunti-unti. Ikaw ang natitirang takbuhan ng pusong ligaw at kinikinaw. Bawat ngiting sa akitong matag, ang kapalit ay mga luha.
pumapatak, ako'y nawawasak. Ako ay pipikit, hihinga ng malalim, sa huli ay bibitaw. Sa hagada kung saan lahat ay sinigaw, sa langit na ikaw ay muling matanaw. Sa gada ang tagpuan kung saan itinagdang mabuwagas ang kwento ng ako at ikaw. So sa part na to, parang may mga bangin-bangin na malalim. Katulad yan, may mga bato dito sa gilid ng dinadaanan namin. Pero yan, pababa naman ulit tayo. So ligtas na tayo sa bangin. Namin alam kung ilang kilometro pa. Pero yun, tsaga-tsaga lang. Hindi naman masyadong mainit yung araw. Kung kaya naman okay lang sa balat namin yung sikat. Tsaka malamig yung hangin dito. Kaya kahit pa paano, presko siya sa pakiramdam. Sa part na to, medyo madahon na sa paligid. Medyo eskinita na yung dinadaanan natin. Pero yun, may patwalk naman. Kaya naman, on the way pa rin tayo sa pupuntahan natin. Ay bumitaw kung saan inulog ang lahat ng sigaw. Sa gada kung saan limutin ang sakit na dulot ng iyong pag-alis. Sa gada kung saan lahat ay sinigaw, sa langit na ikaw ay muling matanaw. Eco Valley to. Explain ba sa inyo kung bakit hindi pwedeng sumigaw doon sa may nung sabi niya? Kasi mga patay. Yung explanation nun, kasi before, yes, it is allowed for you guys to shout, pero inabuso na kasi siya, no? Yung pagsisigaw nila ng mga tao or mga guests, and to respect the graves there in the cemetery. Kaya pinagbawal. So the only one who is allowed to shout there is kung meron man silang dadalhin ulit doon sa may hanging coffins is the head elder. In translation to Tagalog, ang isisigaw niya po is, meron kaming dadalhin dyan, kasamahan nyo to. Kasi, di ba, kung nasabi sa inyo kahapon, most of the coffins that nahang doon, they are pagans, no? They don't believe in Christ. So, their soul still lingers around that area. So, kung may sisigaw daw doon, maririnig ng mga spirits na nandoon sa baba. We do have a 3-second rule. After you guys shout, let's be quiet for at least 3 seconds para marinig natin yung bounce back ng boses. Okay. Success! Lakasan mo, ma. Wala kang naririnig. Ano hina mo? May na daw. Mahina pa yun. 1, 2, 3. Success! Wala talaga ako naririnig. Hindi, bumabalik pakinggan mo. After sabihin, 3 seconds. 3 seconds. Natuloy rin! Ren! Ah! Ayun! Ayun, bumabalik nga yung tunog. Galing, nag-echo nga. Try ko ba? Sige, Sige. kahit na lang. Oh, ibawi mo. Pogi ako mo. Pogi ako! Ayun. Tuts mo, sabi eh. Subscribe! Ang gulo rin! Subscribe! Tumoto art. Tapos yung may effects na Oo, yun nga. Uy. Biglang ganun eh, no? Underwater yan, yung mga limestone. Lang daw yung one of the explanation yan. Okay. Kaya nagkaroon. Nandun kami nang galing sa taas. Bumaba ulit dito. Tapos medyo malapit-lapit na lang siguro papunta sa
Blue Mountain. Di ba't ako'y mag-isa? Kala ko'y payapa, boses mo tumatawag pa. Encantadia. After doon sa mga bundok, sa mga bato-bato, nandito na tayo sa part ng mga puno ng pine tree. Ayun na, kung makikita nyo. Dami. Napaligid na tayo ng pine tree. Pero hindi pa tayo tapos. Bababa pa tayo dyan. At yun, hindi ko alam kung ilang kilometro pa. Pero malapit na. Pero konti pa. Dito sa part na to, may checkpoint ulit. May stopover. Ayan, maraming mga kainan natin. Tignan natin mamaya. So, nandyan yung mga tao. Nagtipo na sila. So, yung mga magpapahinga, pwede dyan. Pero mamaya aakyat pa tayo. Di pa tapos. Part na to, may mga kainan. May mga bread roll. Ayan, pero tayo, lalagpasan muna natin dahil may paakyat pa tayo. So, doon na tayo kakain para hindi bumigat yung tiyan natin. So, yun, sa part na to, putik-putik ulit. Ayan o, sobrang putik. Pero paakyat na tayo nyan. So yun, time check, 9:17 na. At halos 3 hours na yata kaming naglalakad. Pero wala pa rin tayo dun sa blue soil na tinatawag. Ayan, may mga paakyat pa ulit, pababa. Hindi pa natin nakikita yung dulo. Pero yun, tuloy-tuloy lang tayo. Sa paglalakad natin, medyo pagod na. Pero kaya pa naman. Yun, parang nakikita na nga natin. So yun na yung blue soil oh. Ayun oh, sa part na yun. Asul na siya. Ayun, kita na natin. Baba. Konting baba pa. Tapos nandun na tayo. Ito meron mga pa konti-konti oh. Ayun oh. Kulay parang asul na. Pero doon sa part na yun parang puro yung pagka-blow niya. Part na to may mga barbed wire siya lang nilagay. So off limit siya. Hindi pwedeng pumasok doon sa may part ng blue soil. So siguro para ma-preserve at saka hindi masira yung kulay niya. Pasok lang tayo dito sa may barbed wire kasi dito sila pumapasok. Nandito na tayo, may mga ibang lahi pa pala dito, parang Indiano. Ayan, ito na pala yung blue soil. Part na to pwede mo picture. May part na blue talaga, may part na light blue. May mga grupo-grupo dito, sobrang dami. Ito na yung destination natin guys. So naglaot tayo ng ilang kilometro para dito. Pero maganda naman siya oh. Hanggang doon sa taas, kulay blue. Tignan pa natin dun sa part na yan. Ayan, ito mga grupo sila oh. Ayan, tapos hanggang dito yung view ng blue soil. Paikot siya. Diba, lagi may grupo sila eh. Ayan, dami nila. So ayan, ito na yung blue soil. Ayan kung makikita nyo. May part na blue. May part na medyo light blue. Maya pa, hindi na pa, maya pa. Yung dito sa may paligid sa ilalim ng blue soil. Medyo blue din pero light blue yan no. Napaligid. Parang pag inaagos, pupunta dito yung mga parts ng blue soil. Ayan, buti na lang patag itong part na to. Good siya pang picturean. Ito siya sa malapitan. Wait lang. So yung vibe dito parang nasa Iceland eh. Dahil parang yung bundok is parang nag-yelo, tapos nakaganit pa yung outfit mo. Bonnet ka, naka-scarf ka. Sa malapitan, parang kang nasa Iceland or malamig na lugar. Place a copper in an open space, then after some time of the oxidation, it will continue to interact with the chemicals, especially the humid in the air. Kasi po pag mas nababasa yan, mas lalabas po yung kulay niya. Nagbo-blue siya. Okay. Yes, nagaganyan pag naarawan. So yan, kung kanina doon tayo pumasok, ngayon yung palabas naman, palabas dito sa blue soil, is dito sa bandang likuran. So pauwi, iba yung daan natin compared sa papunta. So lakaran na naman.
Ayan, time check 10:45. May madadaanan tayong bahay dito. Parang may bilihan ng mga souvenirs. Ayan, pababa ulit tayo. Ayan, nag-start tayong umakyat 4:30. At ngayon mag-11 na. Yun, nandito na kami sa Abyss, kung saan talaga tayo sasakay. So yun, natapos namin siya after 6 hours and 30 minutes. Matagal-tagal na akyatan, babaan. Kung kaya naman dapat ready tayo. Kailangan may tungkod, may tubig, nakasapatos. At syempre dapat yung katawan natin is kompleto yung tulog. Tsaka dapat nakain tayo bago umakyat. Pero may mga kainan naman within mountains or mga stop kung saan mayroong bilihan, may mga CR naman. Pero yun, iba pa rin paghanda talaga yung katawan natin. Nandito na tayo. May mga souvenir shop ulit dito. May mga kainan ulit. So parang stop point ulit to. Mga parking ng motor, mga sasakyan. Ay, may pangapagkain din. Pwede po. Pwede din po dyan. And may mga kitchen dito, 7 for 100. Tapos may mga 50 pesos each. 3 for 100. 3 for 100. Tapos may mga rep magnet din dito. Ay, yung mga design niya, 80 each. Nung nag-start tayo, malinis yung sapatos natin. Pero ngayon, ayun na siya. Brown na brown, pati tukod natin. Napudpod. Diba? So yung tanda na talagang inakyat natin. Hindi natin dinaya yung pag-akyat sa mga pitong bundok dito. Kaya nandito na yung sasakyan natin. Nakabang na. Pabalik na tayo sa accommodation natin. Tagal ba kami? Sorry. Sakto lang. So yun, yung balak pag-uwi is pahinga. Tapos punta sa inverted house. Bumili na kami 7. Kakain kami lang. 7 So ngayon, kasi balik lang kami ng baka park. mamaya Ito pala yung dinaanan namin. So yun daw pala yung mga dinaanan namin yung bundok. Yan, yung nakikita nyo na yan. Pitong bundok. So yan, nabalik na ulit tayo dito sa accommodation natin. Sobrang pagod, sobrang sakit na paa, pero worth it naman so far. Kamusta? Pagod. Pagod. Time check, 1:22, manananghalian lang kami dun sa inverted house. So magmumotor na lang kami papunta dun. Napuntahan lang namin yung parking namin. Yun yung accommodation namin, transient house, pero yung parking namin is dito sa part na to. Dito tayo nag-park sa kabilang bahay, dito kami lalabas sa malaking gate. So ayan, safe na may mga motor namin. Nauulan na, nabibilad lang dito. So all goods naman si Scarlett natin. So far, medyo maputik lang yung bandang likod. Gamit ang motor, bumiyahe lang tayo ng ilang minuto para puntahan yung inverted house. Pero bago yon, dito sa Torisi, merong ATM machine. So withdraw lang kami dito para pupunta sa inverted. At pagkabiyahe ng mga ilang kilometro ay napuntahan na natin ang... kami dito sa gilid. Yun yung inverted house guys. Puntahan natin sa harap. So yun yung itsura niya sa harap. Inverted talaga siya. Yung bubong nasa ilalim. Yung flooring nasa taas. Tapos yung paa niya bros inasal. Sagada Mountain Province. Ganda. Yung bintana rin, no? Nabaliktad. Pero tingnan natin sa loob kung baliktad din. May nasulat din dito, isang wow, Cafe by the Clouds. Ayan, may picture taking din pala dito. Ampanga, Sagada. Ampanga Heights. Kulang na lang ng P, Pampanga na. Ayan, dito tayo. Pasok tayo, tingnan natin sa loob. May sticker sa top box eh. Ayan yung view dito. Ganda. Tapos may mga sticker dito. Ayan, mga Sagada. Daming sticker. Ayan, puno na. Sa loob. Oh, Andy Rice. Din menu. Ayan. Hindi naman pala baligtad yun sa loob. Ayan, ito naman pala yung sa likod. Ganda pala yung view sa likod. Oh, diba? Ganda pala dito sa likod. Ano? May view. Tapos pwedeng umupo dyan sa bench habang nakatanong sa view. Ganda. Diba?
So yan, yung maganda dito, habang kumakain tayo, ayun o, napaikot yung mga lamesa. Dito yung pagkain. Tapos nakatanaw tayo sa view. Ayan, 360 view. Bundok yan. Bahay. Tapos may mga kalsada tayo nakikita. Ayun o, kalsada yan. Ang ganda. Tapos maulap. Tapos dito sa baba, mga puno. Ayan, medyo ingat lang dito kasi bubong na after ng lamesa. Ayan, ang ganda. So yan, dumating na yung food namin. Yung chicken inasal, tas brown rice. Yung kalamansi nila lemon. Yan, parang inasal vibes din. Tapos yan yung view natin. Ito yung view natin sa labas. Ito yung view deck, parang view deck dito. Ayan. Kung ano yung view natin kanina, yun din. May picturean lang dito. Ayan, Ampanga Sagada, nasulat dito. Ampanga Heights. Mahina ka. Ay! May dadaan lang doon sa may parking. Yan na, sige na. So yun guys, ngayon lang ako napagsolo ni OBR. So galing namin sa inverted house ngayon, trip namin. Balak pala namin magpahinga muna. Tapos mamayang alas 5 doon namin lalabas ulit. Gagala kami mamayang hapon. Kasi ngayong araw, yung umaga namin hike lang at pagod na kami. Medyo masakit na sa paa. So yun, sulit na kung ipapahinga na muna namin. Kasi nasulit na rin namin yung araw sa activity. So nakapagsumagin cave kami. Tapos hanging coffee. Basta nasulit namin yung bawat araw dito. Tapos kumukota rin kami para may energy kami kinabukasan. Di namin sinasagad yung sarili namin. So yun, balik lang tayo sa transient para magpahinga na doon. So far so good. Wala naman naging problema sa ES natin, sa pagmamagic lower natin. May saya tayo konti lang, minimal lang, pero hindi siya yung talagang konting hams lang, konting lubak lang sa agad. Hindi siya. Medyo nakapag-banking pa tayo guys. So safe yung plus 2.5 ES natin. Tsaka 2 inches magic low sa front sa na-setup natin. Tapos sa muffler naman natin sa Power Road natin, goods naman siya. Maganda yung tunog. Lumutong siya lalo dahil naluto na yung fiber. Yun, di naman sakal yung takbo niya. Nabibigay niya naman yung gusto natin takbo, basta tanggalin lang natin silencer kasi medyo pigil siya kapag naka silencer, lalo na puro ahon dito. Ito pala ng bahay. Para di na kayo dito muna kayo mag-park, para di kayo labas pasok mamaya. Punta? Pagas. Sige, pagas na rin ako. Tank mo na. Sige, ikot na. Pariya ka? Meron dito. Ayun, 2 bar na lang. So yun, pa-full tank na natin para mamaya wala ng problema. Full tank po. So yun, 208 pesos, 3.2 liters. Full tank ka na siya. Okay na. Ito pala, may mga dito, gulong. Kung gusto magpapalit, may gulong pala dito. Ayun motor shop. Kung may Bister sana. Ay, palagay ko may Bister Malaki yan. Wala akong malaki. Maluwag. May alog daw ng konti Parang may naiiwan Di ko alam kung sa shock Nasa 1.5 yan kung di ako nagkamali. Ayun yung gulong kasi ng kasama natin. Lumitaw na yung nylon sa bandang likod. So medyo pudpud na yun. Delicates na. Pinapaano natin na magpapalit na dito habang may palitan ng gulong dito. Ay oo, dito. Diyan nga siya. Ano daw? Ano yan? Reaper, IIPP. Kano yung Reaper? Ay, mahal. So yan si Chris, yung naka-sniper. Mamaya na lang papalit yung gulong. Papalakihan niya rin kasi may ginagawa yung mekaniko. So yun, para safe na lang din kasi mahirap nalabas yung nylon. Tapos babiyahe pa kami ng malayo. Ito organized dito, may mga traffic enforcer.
Tapos yung pala yung signage ng I Love Sagada. Yan sa gilid, mga parang tiyanggi-tiyanggi. Pwede palang bumili ng souvenir dyan eh. Tapos dito may mga tindahan ng gulay. Ayan o, tindahan ng gulay. Pag umaga, maraming ano dyan. Marami pang gulay ngayon. Paubos na yata. Ano, pinauna na tayo. Baka mag-withdraw. Wala pa si Chris eh. Nag-withdraw ata. Oo, hintay na. Sabay-sabay na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. Time check. 6:45. Natulog lang kami. After na mag-lunch, so puntahan lang namin yung Sagada Brew. So kami muna, mag-me time muna kami. Yun, Scarlett, gamitin natin. Tayo lang muna. Wala yung mga kasama natin. Ayan, tara. Tayo lang muna. Solo ride muna. So ayan guys, punta lang kami sa Coffee Brew. Kaming dalawa lang ni OBR. Yung kasama namin, yung dalawa nasa accommodation, yung dalawa naglakad. Namili. So tayo, me time muna tayo kasama si OBR natin. Ayan. With Scarlett. Ra. Tsaka check na rin natin kung masarap. Tsaka okay yung price nila doon. Hanggang anong oras kaya bukas yun? Yung Sagada Weaving? Hindi ko lang alam. Tingnan natin mamaya kung pauwi. Check natin Sagada Weaving. So yan, dito sa part na to, itong kaliwa, dito yung part kung saan lagi tayo pumupunta eh. Nandito yung mga kainan, mga tawag dito, kainan, mga gas station, tapos tourist ano, anong tawag doon? Mga tourist spot. Hindi, yung tawag dito yung tourist ano, yung information. Tsaka yung ATM machine nandun na rin. Dito sa way na to. Itong nakaban na to, ano sila o joiners. Ay, ito ata ban natin ah. Yan ba yun? Ito yata yung van na sinakyan namin. May ibang pasahero naman pala siya. Ayan. Talagang dito araw-araw may pasahero yung mga ano. Kasi yung dami talagang tourist kung makikita nyo naman. No? Ayan, kahit gabi, buhay pa yung lugar kasi yun nga, madaming turista, mga naglalakad. O dito, nandito sa Sagada Bistro. Ayun yung Sagada Brew guys, dun tayo. Pick up lang tayo, parang coffee date. Night coffee date lang with OBR. Dito ba yun? May parking pa dito. Ay, itong parking, puno. Ang daming tao. Ayaw mo dun sa isa, ano si pangalan nun? Eh, ito kasi yung ano dito eh. Dinadayo eh. Hindi ba kasalit? Hindi tayo pwede mag-park, tapos sa iba tayo kakain. Ayun, dumating na yung order namin. Dumating din sila siya at si Kaya. So yan, kape lang kami dito tapos lipat tayo ng Cafe Bistro. Sagada Bistro. So yun yung kape natin. Caramel macchiato. Cappuccino. Tapos latte. Yun yung order namin dito sa Sagada Brew. So yung order mo, ano yan? Order mo? Caramel cappuccino. Para sa akin, ano, 10-10. Kasi nagbe-blend yung tamis tsaka yung sagado. Lipat tayo dito sa Sagada Bistro for dinner lang. Tignan natin kung ano meron. So yun yung balak natin, bumili na lang tayo ng rice. Transit na lang tayo kakain. Dito muna kami sa 7J's, pasalubong. Mamimili lang ng mga pasalubong. Pork no. Dito may mga bag sa taas. May mga kape din. Arabica coffee, Sagada coffee. Dito, ayun ang ganda naman. Oh. Sabi ka coffee, cookies. Ayun sila namimili mga kasama natin. Yun yung mga pinamili natin guys. Mga cookies. So yun na po yung pinamili natin guys. Pampasalubong, pangpapak. Dito sa 7J's. Pasalubong. Binili namin ng mga pasalubong namin. Pakita mo yung sayo. Si Chris, binili niya lahat. Binili niya lahat. Sa amin na po yung store na to. Binili niya yung store. Magka-10 na. Lunch ay dinner na kami after makapunta sa common.
Let's eat. So, sarado na lahat yung mga kainan. Bumili na lang kami ng isaw, ulo. Tapos bumili kami ng kanin. Yan. So, dito muna kami magda-dine in or kakain kasi medyo magastos sa labas. So, yung kagandahan dito sa accommodation, kompleto sila, no? Lamesa, tatlo-tatlo yung lamesa, meron pa doon. Tapos meron pa doon sa kabila, sa pinapicture. Tapos may mga utensils dito. Ayan o, mga utensils, kompleto sila. May may hugasan. Lutuan di lang namin magamit kasi walang gasolina. Tsaka yung rep, di lang siya gumagana. Pero yon, kung gusto natin kumain, may plato kutsara naman. Kaso wala tayong tubig. Kain tayo guys. After kumain, linisin yung mga plato sa transient para yung sunod na gagamit is yun, today is day 3 at ngayong araw, naalis kami ng bahay kasi mamaya bababa na kami ng Baguio, mag-accommodation or hotel kami doon. And then, by tomorrow, isuwi na kami ng Pampanga. Actually, nung una medyo natatakot kami sa bahay na to kasi parang sobrang laki para sa amin. Pero as the day pass, medyo nasanay na kami at parang mamimiss din namin tong bahay na to pag umalis kami. So 6:30 pa lang ng umaga at mag-aalmusal muna kami at by 9 or 10 p.m., 10 a.m. is aalis na kami. Papunta nga ng Baguio. Mga naghanap nga din pala ng accommodation dito sa Sagada. Actually, sobrang daming mga bahay or mga transient house na pwedeng pagpilian dito. Meron naman yung parang mga apartment sila or studio type. Pero iba pa rin talaga pag ganitong bahay. Talagang kumpleto, malaya ka na agalaw. Kasi feels like home lang din talaga kapag mga transient house na ganito. Yan, kape muna tayo bago tayo lumarga. So yan, napagtimpla na yung COBR natin na magandang at masarap na kape sa magandang baso. Harap magkape dito, lalo na yung view natin. Clear glass siya. Mga puno yung nasa likod, mataas na pine tree. Ayan, buksan natin siya. Ayan o. Tingnan nyo naman yung view. Ang ganda, di ba? Nakakalimutan ko, may pinto nga pala dito. So yan, naglabas lang tayo ng dalawang upuan. Kunin natin yung mga napakasarap na kape natin. At yan, upo tayo dito, di ba? Ganda ng view. So ito yung tsura niya sa labas. Kabilaan yan hanggang dun sa dulo. Napakalawak. Maririnig natin dito yung mga huni ng ibon. Tapos parang may naririnig akong mga alon na mahina lang. Hindi ko alam kung may batis dito or parang tubig, ilog. Napakalalim yan. Ayun, no, may falls. Ayun, tanong doon. May falls. Ayun, sabi daw ni OBR, may falls. Kaso natatakpan ng puno. Natatakpan, no? Pero meron, no? Kasi may naririnig ako na parang agos, eh. Buong likuran, puro pine tree lang talaga. At napakataas ng elevation niya. Napakalalim niya, no? Diba? Tapos parang doon pwede kang magsampay, eh, no? Ayun, sampayan. Kape tayo. Masarap yan pag may halong tinapay. Cheese bread. Cheese bread. Kain. Salamat, Chris, sa tinapay. Kahit di kami nagpaalam. May kita mo na lang dito. So yun, nag-ready na yung mga kasama natin ng mga gamit. Tapos kunin lang namin yung motor. Almusal lang muna tayo dun sa... ano si pangalan nun? Yogurt House. Try natin doon bago umalis. Tapos balik tayo dito. Kunin lang yung mga naka-charge. Tapos alis na tayo. Diretso na tayo ng Baguio. Kunin lang namin yung motor. Ayan, so far so good. Goods naman si Scarlett natin. Yung mga gulong po niya, okay pa yung PSI niya. Yung po-road natin, di siya nanilaw guys. Oh. Di siya nanilaw, naging marumi lang. Yung dito sa bandang tip, yun lang yung medyo parang naging brownish. Kasi dyan talaga yung mainit na point or bumubuga yung usok. So talagang matatamaan niya ng usok, malalagyan. Medyo marumi lang, pero so far so good. Goods pa naman. Lahat dito kay Scarlett, mga preno,
mga switches, lahat. Wala naman tayong naging problema. Ayan, almusal lang kami sa Lemon House. Tapos balikan namin yung gamit namin. Ayan, napadpad tayo dito sa Sagada Hub kasi yung bistro saka yung yogurt house. Narado pa. 9 AM yung bukas itong Sagada Hub. Bukas na. So dito na lang tayo mag-aalmusal. Seafood ramen. Hanggang tanghali. Oo, abot na yan. Ayoko na. Manok siya. Boy, chicken na naman na to. Kuha yun eh, makukuha yun eh. Kabudlo. So yan, almusal na. Dumating na yung mga order namin guys. And corned beef, ramen, sausage, ramen ba yan? Tapsi. Yan, lipat ulit tayo dito sa yogurt house. After natin doon, kumain. May second floor siya. So dito sa baba, akit tayo. Yogurt house. Ayun, ito ang strawberry. Strawberry jam. Ay, strawberry jam siya. Ano? Sarap. Yaw nga. Sayang 80 pesos ko doon. Di talaga namin kinain ito. Nandun pa data sa loob ng transient eh. Nakita ko. Sarap. Sarap. Sarap ba? Hindi ko naman ito mamay din, no? Tapos ayusin na natin lang. Yung mga CCR na. Oo, CCR na muna ako. Baka. So yun, kakatapos lang dun sa yogurt house. Punta na ulit ng transient ko nila yung ibang gamit bago punta ng Baguio. Yun, balikan lang natin gamit. So yun na po yung setup natin kay Scarlett. Yung bag meron sa harap. Tapos may bag sa top box. Tapos yung pasalubong natin, tinali natin doon sa taas ng top box. So yan, nagre-ready na lang ng gamit yung iba. Dinadala na lang sa labas. Tapos all goods na. So itong may-ari ng bahay, itong may grad pick. Yan siya nung binata. Yung binata. Ito yung graduation souvenir niya. Ang pangalan niya is Dr. Leoncio E. Carlin. Ay searchable din siya sa Google. So itong picture na to nung 1957 pa to. Nung nag-graduate siya ng doctor, which is yan. Tapos ito yung pamilya niya talaga, originally. Ewan ko kung sino dyan si Leoncio. Pero sila yan. Tapos ito yung recent niyang photo, matanda na. Okay. At itong bahay na pinag-i-stayan namin, 1938 pa siya. Nakatayo. Siguro na-renovate na lang, pero ito yung una niyang itsura. Ito yung unang itsura ng bahay. Tapos si Aloncio, nakapangasawa siya ng foreigner. At itong pamilya niya. At ngayon, nasa Ohio siya at namatay na siya sa Ohio. So Ohio siya namatay. Yes, and dun siya doktor din. Okay, so yun pala yung history ng bahay na to. So, sa bungad kasi ng bahay na to, pagkapasok sa pinto, yun yung makikita natin. So yun, nabigyan din kayo ng background about dito. I think yun yung silang 3 brothers yun. Okay. Yung binata pa. Ayun, nasa sa gilid. Magkakapatid. Sila ang Carlin family. Carlin family, okay. Salamat po, Carlin family, sa pagpapatuloy dito. Bahay nyo, so Carlin family. Pangalan ng original na family na nakatira dito. Since 1938 ba? 1938. 1938. So, 87 years na siya. 87 years na tong bahay na to. Na-renovate na rin. So yan, napaganda naman nila at napakaganda tirahan ngayon. So ngayon ay magpapaalam na tayo sa bahay, no. So 3 days din natin siya tiniran. At kahit pa paano, nagkaroon tayo ng masayang alaala dito. At also, maganda naman yung place sa loob. Malinis at maayos. Leo's Under Pines Homestay pala yung pangalan ng lugar.
So kung gusto nyo mag-rent dyan, message na lang kayo sa page para kung sakali mahanap nyo tong lugar na to. So yung pagkakatali natin dito mukhang matibay naman. Hindi ko lang masyadong tinodo kasi biskwit yung laman, so baka malusaw yung biskwit. So saktong tali lang yung hindi siya mahuhulog. Yung palagay ko hindi naman siya agad-agad mahuhulog. Gumagalaw lang. Sa harap yung bag natin, ito yung kagandahan nang meron tayong gulay board dito. Ayan, oh. Kasyang-kasya yung isang bag natin. Punong-puno. Medyo marumi lang yung motor natin. Maulan ng konti. Pero yun, goods naman. Tapos, sa power ni Scarlett natin, kahit may OBR, kahit meron tayong top box, maraming dala. Goods po yung ES natin. Naka-lowered, naka-indo po tayo na nagbiyahe at all goods po tayo. At naka-muffler din. Talagang yung presence natin sa kalsada. Alam na alam, dinig na dinig. Bye-bye. Bye-bye. Hindi dumadaan, no? Huwag na. Kaya. Yung ba? Eh, taas ng bundok. Oh, grabe oh, kung pakyat ka dyan. Nandawin na kami pumunta sa IS Point. Malapit na, mga 2 kilometers na siguro. Ulap na to. Kaya nandito na po tayo sa new highest elevation of the Philippine Highway System Region, Cordillera Administrative Region. So yan yung elevation, itong pinakamataas na kalsada dito sa Pilipinas. Yan, taas niyan, sobrang taas, almost 2,500 kilometers above sea level. Talagang dito hindi lang natin makita yung view, pero yung mga dinaanan natin kanina, makikita nyo naman, sobrang tarik na natin. So yun, so far kinaya naman ni Scarlett, no? May pagsabayan kahit na yung mga kasabay natin is mga underbone, rider at saka sniper, no? Sa atin lang yung scooter, pero nakasabay po siya, kinaya niya yung mga patataas na daan. And so far so good, wala tayong naging problema sa preno, harap likod, tambucho natin, sakto lang yung ingay niya at nabibigay niya yung performance na gusto natin. Sa mga overheat natin, wala pong nangyari. Battery, wala pong nangyari. All good si Scarlett natin. Kaya naman kayang-kaya itong click natin na umakyat dito sa highest point. Kahit ako proud na proud dito sa motor ko. Kasi akalain nyo scooter, diba? Tapos makipagsabayan sa rider tsaka sniper. Kinaya ng ating motor. So yun, okay na tayo dito sa highest point. Nakapag-picture na tayo na pag-drone. So bababa na po tayo. Sakyan ulit natin Scarlett. Punta na po tayo ng Baguio. Tanungin natin yung mga iba natin kasama kung ano yung pinaka nagustuhan nila na spot or activity na ginawa sa Sagada. Umpisa natin kay OBR. Nakagusto ko yung cave kasi syempre, ano yun, one of the biggest cave in Asia. So, nagka-chance kami na mapuntahan siya. So yun, ito si Sherwin. Tanungin natin siya kung ano yung pinaka-best na o pinagusto niya napuntahan sa Sagada. Sagada? Activity. Yung hiking ba? Yung ano, para sana yung Sumaging Cave. Sumaging Cave din. So yun. Bakit? Ang daming ginawa eh. Hike, tapos pababa, pataas, nagbasa pa yun. Ayun. So mas okay siya compared sa hiking. Oo. Si OBR ni Sherwin, okay lang ba? Interviewin kita. So, interview lang, ano yung pinaka-best na napuntahan mo sa Sagada? Natin. Sumaging. Sumaging din? Nag-enjoy
Ayun, 3/1. Nag-enjoy ka sa mga pag-akyat. Akyat baba. Tsaka yung view ba? Ayun, sige. So yun, si Chris naman. Ano yung pinaka best na sa Sagada? Sa ginawa natin? Oo, activity na ginawa. Halos okay naman lahat eh. Pero pinaka-okay din yung sumagi. Sumagi din. Extreme, no? So yun, mas okay talaga. Mas masaya pag extreme. Ay, last ay. Tapos na sila. Ikaw, ano yung pinaka-best na activity na ginawa natin sa Sagada? Sa cave din? Yung doon sa nung umakyat tayo doon sa may lubid. Okay, yun. Halos lahat sila, cave. So ako, yung pinaka-best ko rin para sa akin is yung cave din, syempre. Kasi nag-cave sila lahat. Saka Hindi, pero extreme siya eh, extreme. So yun, yun yung mga naging namin dito sa Sagada. Kung sakali man, yun, pwede nyo puntahan yung mga pinuntahan namin. Worth it yung 5 days na pagpunta natin sa Sagada. Ayun, if punta kayo sa Sagada, daanan nyo na rin itong Baguio.